Hoy, Pilipinas! Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin, nasan man po kayong panig ng daigdig. O, nabalitaan nyo na ba? Una, humirit ng house arrest itong si Kibuloy. Ibig sabihin, ikukulong siya sa bahay niya. Napakagarbo ng bahay niya. Parang hindi na rin siya nanagot sa batas niyan. Yan yung una niyang request. House arrest yan. Hindi umobra. Ang DOJ, definitely hindi pwede yan. Ngayon, hospital arrest naman, ka-coffee. Hospital arrest. Gusto niya sa ospital na lang daw siya ikulong. At hindi dito sa Metro Manila, kundi sa Davao. Aba, matindi talaga ito. Oo, may halong kapal naman talaga ng mukha ito, ka-coffee. Oh. Matapos maaresto, itong si Kibuloy, biglang nagkasakit. Ano ba naman yan, oh? Paulit-ulit yung ganyang eksena, oh. Nagkakasakit bigla pag naaresto. Hello Garci. May naalala ba kayo? Biglang nagkasakit. At gusto niya sa ospital na lang siya ikulong. Grabe talaga. Oo, ayaw pagbayaran yung ginawa mo. At nag-plead dito, ka-coffee, na hindi siya guilty, ha. Mamaya pag-usapan natin yan. Pastor Kibuloy gustong magpa-hospital arrest sa Davao City. Nasa balita po yan ng GMA Network. Kundi ka ba naman talaga entitled? Oo. Sa Davao pa. Bakit? Protektado ka dyan ni Digong. Hiniling umano ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa korte sa Pasig City na ma-hospital arrest siya sa Davao City ayon po sa Philippine National Police. Ewan ko na lang pag pumayag itong Pasig RTC. Sana wag naman, ka-coffee. But we have to respect kung ano yung magiging desisyon ng korte na yan. Pero ang ating prayers, of course, wag payagan na sa ospital siya. Mamaya sa napakagarbong ospital, mala St. Luke's ang dating yan. Parang hindi na rin siya nabilanggo dyan, ka-coffee. Hindi niya rin pinagdusahan. Maganda yan. Ihalo siya sa mga ordinaryong mga preso para maranasan niya rin, ka-coffee. Sa press briefing nitong Biyernes, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ngayong araw lang po yan, na naghain ng motion ang kampo ni Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 159, para sa hospital arrest ni Kibuloy at ng isa pang akusado na si Ingrid Canada. Nang una, ang hiling nila house arrest lang, sa bahay lang. Total, ang dahilan nila, matanda na daw, senior citizen na. Ilang taon na ba itong si Kibuloy? 74 na. So baka hindi na kayanin ng kalusugan niya. So baka naman pwede sa bahay na lang yan. Negatibo agad yung reaction dyan. Even yung DOJ, ayaw nila. Hindi sila papayag na sa bahay ibilanggo yan. So ngayon, sige, tone down ng request. Sa ospital na lang. Biglang nagkasakit. Gagamitin ang karamdaman. May karamdaman ba talaga yan? Talaga parang matakasan talaga yung paghihirap. Nag-motion din po ang mga abogado po ni Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao because accordingly, mayroon po sila mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. Sabi po ni Fajardo. Biruin mo naman, oo. Ewan ko na lang. Do may chance si ka-coffee, ha? May chance yan. Historically, sa pag-monitor natin, ina-approve yan. Minsan ginagrant yan ng mga hukom, no? Ng mga judge, itong mga ganitong request. Depende po sa ipipresenta nila mga dokumento. So ngayon, dahil sa kapal ng mukha nitong grupo na to, nahihirapan daw po sila dyan sa custodial facility. Ano, bakit? Hindi masarap ang pagkain. Walang babae. Gano'n ba yun? Walang babae. Walang aircon. Hindi malambot ang kama. Hindi ka tinatrato ala king o ala Diyos. Ayan. Kaya ayaw nila dyan sa custodial facility. Naku naman, sana wag naman. Yan ang hiling natin dito sa mga judge. Wag naman payagan yan. Kasi sobrang unfair yan sa mga ordinaryong bilanggo. Kasalukuyang nakadetine, ilang araw pa lang kayo dyan, nagsasawa na agad kayo dyan sa custodial facility. Mas maganda pa nga yan as compared sa mga regular na mga prison Kasalukuyang nakadetine si Kibuloy at ang mga kapwa niya akusado sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dyan po sa Quezon City. Yan, magkakasama sila dyan nila Alice Guo. Inatasan umano ng hukom ang PNP na ipamedical check-up si Kibuloy at Canada sa government doctors. Habang hinihintay ang resulta ng medical check-up ni Kibuloy, mananatili muna siya sa PNP detention facility. Yan ang medyo kinakabahan ako dyan, ka-coffee, sa magiging ruling ng hukom, no, nitong Pasig RTC. Kasi parang 50-50 ang pagtingin ko dyan. Mukhang mag-grant yung hospital arrest na yan Wag naman sana, ka-coffee. Habang hinihintay ang resulta ng medical check-up ni Kibuloy, mananatili muna siya dyan sa detention facility ng PNP.
Ang 4 niyang kapwa-akusado iniutos ng korte na dalhin sa Pasig City Jail. Yan, tama. Para sama-sama na sila sa ibang mga preso dyan. Si Pastor Kibuloy po, pending resolution sa kanyang motion to be checked by the medical doctors na ipoprovide ng government, may iwan muna siya pansamantala sa custodial center, sabi po ni Fajardo. Sana lang sana lang talaga wag bigyan ng special treatment yan, dahil grabe ka, Coffee. Kung nabasa nyo lang yung mga testimonya, bagamat wala pang ruling, wala pang finality, pero yung initial assessment doon, may probable cause dito sa mga reklamo na ito against Kibuloy. Imagine mo at 12 anyos, 13 anyos, abused itong mga batang ito. Hinihintay pa ng GMA News Online ang komento ni KOJC Legal Counsel Israelito Torion tungkol sa umano'y hospital arrest na hiniling ni Kibuloy. Sana wag naman, ka-Coffee. At nag-plead din po ito, ka-Coffee, ng not guilty ng basahan po ng sakdal sa korte nitong Biyernes. Ito nakakatawa, ka-Coffee. Kasi 'di ba, sa arraignment, kung may mga experience sa kaso, no, sa arraignment, siyempre, babasahan ka ng sakdal. O, ito yung mga sala mo. Ito yung mga legal, mga batas, mga legal provisions na violate mo. Ito yung mga penalties. Ikaw po sinampahan ng ganitong kaso, etc., etc. Babasahan ka ng hukom, di ba? Babasahan ka dyan. At tatanungin ka, ano ka ba? Guilty ka ba o not guilty? Kailangan mo sumagot dyan. Usually, ka-Coffee, ang sagot naman dyan ng not guilty. Ibig sabihin, hindi ka umaamin doon sa mga allegation sa'yo. Yan ang usual na sagot ng mga akusado. Not guilty. Si Kibuloy kanina, ang pleading niya, not guilty. Hindi niya ginawa yan. Dinideny niya. Hindi niya ginawa yung mga kaso niya. Alam mo yung mga eng-eng na mga followers ni Kibuloy? Akala nila, judgment na yon, na hindi talaga guilty si Kibuloy. Hindi ko alam kung totoo, ka-Coffee, pero marami ako nababasang comment. Hindi ko alam kung sinasadya yan, na nagdiwang daw, ka-Coffee, ito mga supporters ni Kibuloy kasi hindi raw po guilty si Kibuloy. Akala nila, yun na yung judgment. Yun na yung decision sa kaso niya. I-pleading lang yun sa sarili niya yon, and usually not guilty yung sasabihin mo. Pag sinabi mong guilty, mas iikli ang proseso kasi inamin mo na mismo na guilty ka. Talaga naman, oo, mga eng-eng talaga ito. So ito pang issue, ka-Coffee, nagsalita siya kasi kapit lang. Ano sabi niya? Kapit lang, tatag lang. Bakit daw balot na balot itong si Kibuloy? Tingnan mo, pati mukha niya pati mukha niya covered. Usually hindi, katawan lang yan, naka-bulletproof yan, ka-Coffee. Ito, pati mukha, pati mata, covered. Bakit ganun? Wala nang mukhang maiharap. Siguro kaya ganyan balot na balot yan. Dahil wala nang mukhang maiharap. Ganun ba yan? Sa pinaggagawa niya? Apollo Kibuloy, the Davao-based preacher na sinampahan ng sangkaterbang kaso, asked police if he could cover his face ahead of his arraignment Friday. Mabait pa ang pulis sa kanya Mabait pa ang PNP. Request niya pala yan na dapat balot na balot siya. Bakit kaya? Sana naman na nakapag-hi siya sa mga followers niya, o kaya magpasalamat man lang siya sa mga followers niya na sinuportahan siya. This was revealed by Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo after being questioned why Kibuloy's face was always covered during his appearance at the Pasig Regional Trial Court for his arraignment. Diba? Bakit balot na balot yung mukha niya? Yan ang ni-request nila. Diba? Request nila yan. Mabait pa rin sa inyo. Pinagbigyan po natin, sabi ng PNP. Ang importante, we can assure you, sila naman talaga ito. We cannot risk earning the ire of the judge if we will be bringing different person in their sala. Sabi po ni Colonel Jean Fajardo. Ako, tiwala naman sa PNP. Si Kibuloy naman talaga yan, yun din nila. It's just that covered na covered per the request of Kibuloy's camp. Video taken by ABS-CBN News showed the controversial televangelist wearing a helmet, dark shades, and mask covering his face upon his arrival at the Pasig RTC. Kibuloy was also wearing a bulletproof vest
which is standard procedure when transferring prisoners, sabi po ni Fahad. Wala tayong problema dyan. Actually, hindi rin naman big deal ka-coffee kung siya covered na covered ang kanyang mukha. Tulad ng sinasabi ng PNP, as long as siya talaga yan. Kasi kung hindi siya yan, kung dami lang yan, aba hindi naman katanggap-tanggap yan, no? Na ihaharap mo sa judge, babasahan ng sakdal, tapos hindi pala si Kibuloy yan. Ako, tiwala ko sa PNP na siya yan ka-coffee, no? Meron siyang mensahe ka-coffee. Ito ako nabalitaan nyo na. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang mensahe niya sa kanya mga tagasunod, sa mga hindi ko alam kung bulag followers or kung sino man. Basta followers niya, tatag lang daw. Tatag lang. Few words lang ito. Tatag lang. Nasa headline ng balita ka-coffee. Itong mensahe ni Kibuloy. Tatag lang, hinikayat ni Pastor Kibuloy, not Pastor ha, ni Apollo Kibuloy ang kanya mga miyembro sa KOJC na patuloy lamang na maging matatag sa gitna ng mga kasong kanyang kinahaharap. Imaginin mo ha, sa Amerika napakaraming kaso. Dito sa Pilipinas napakaraming kaso. May mga sumulpot pa na mga biktima. Ilan yan? 5 yan yung recent na sumuko. Anong problema? Siya ba ang problema o yung mga nagre-reklamo ang problema? Ako, mas naniniwala ako si Kibuloy ang may problema dito. And even yung judge na nag-issue ng warrant. Kasi na-determine nila ang probable cause. Kasi hindi ka naman makapag-issue ng warrant kung hindi mo ma-determine yung probable cause. So malamang sa malamang ka-coffee, may kasalanan si Kibuloy dyan. Sinabi ito ni Kibuloy nang dumating siya sa Pasig Regional Trial Court, Branch 159 para sa kanyang arraignment sa kasong alam nyo na ka-coffee. Human trafficking po yan. Noong September 13, ngayong araw po yan. Tatag lang, tatag lang. Mensahe ng pastor sa kanyang mga tagasunod. Feeling ko mapapalitan na ito si Kibuloy. Kasi yung KOJC hindi niya naman pag-aari yan Ba? Ang alam ko, grupo yan yung mga miyembro ka-coffee ng relihiyon na yan, sila ang may-ari niyan. O, palitan na yan. Diba? Matatandaan noong September 8, 2024 nang maaresto ng mga otoridad si Kibuloy matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap sa kanya sa compound po ng KOJC at naharap po ito sa patong-patong na reklamo. Mukhang habang buhay na ka-coffee, hanggang bawian na lang po ng buhay ang si Kibuloy dyan na po sa bilangguan. Siyempre, sana mas mahaba po ang kanyang buhay para mapagdusahan niya naman yung mga kasalanan niya. And lalabas din naman ang totoo dyan Kung wala talaga siyang kasalanan, hindi patunayan ninyo sa korte. Yun lang yun Nagkataon lang walang bail yung kasong kinakaharap mo. Pero swerte siya. Yung kinakatakutan nila ng Estados Unidos, hindi pa naman siya dadalhin sa Amerika. Dito siya sa Pilipinas dahil may kinakaharap siyang kaso. Pabor sa kanila yan Kaya naman natagalan ng pagsuko daw nila o pagkaka-aresto dyan dahil worries nila, baka dalhin siya sa Amerika at extradite daw siya dyan. Yan ang kinakatakot nila. Ngayon, wala hindi. Kasi kailangan yung harapin yung kaso na nandito po sa Pilipinas. Ayan, medyo mag-i-enjoy ka dyan sa paglilipatan. Pasig RTC, yan, pwede yan dyan. Pasig City Jail, dyan muna yan ka-coffee, At sana wag mag-grant itong request niya ng hospital arrest. Kasi ito na naman tayo, tatawanan na naman tayo. Napakaraming pera niyan ka-coffee. Magandang buhay ang dadarasin niya sa ospital. Hindi sa normal na piitan, sa normal na bilangguan. Wag naman sana ma-approve yung request na yan. O siya, anong say ninyo dyan ka-coffee? Anong mga nais nyong sabihin, opinion, reaction? Ilagay lang po yan dyan sa ating comment section ka-coffee dyan sa baba, Sa comment section. Comment lang kayo dyan. Like yung video natin para sa ating attendance check. Nasa Facebook po kayo. Please like and follow. At gusto niyo po, i-share na rin po itong video. Maraming salamat po. O siya, sige ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat ka-coffee sa patuloy ninyong pagtangkilik. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Manatili pong updated sa mga political events dito po sa Pilipinas. And thank you always for supporting my YouTube channel and my Facebook page, ka-coffee. Alright, bye-bye. Thank you ka-coffee. Ingat po kayo. Bye-bye.